Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo, tayo naroon ay maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Ito pong survey company po, mga tambay, naglabas na naman po ng survey nila, mga kababayan. Ano po ang inilabas na survey, mga kababayan? Para po madala po ang issue sa impeachment, mga kababayan, pinalalabas po yata ng survey company na majority ng mga Pilipino ay gusto pong matuloy ang impeachment, mga kababayan. Pero, doon naman po sa sinurvey din nila, majority naman po ng survey ay pinakamataas ang approval at trust rating ng Vice President sa mga Pilipino. Tapos, dito naman sa pinalabas ng survey na gusto pong litisin ang impeachment na napakaraming paglabag sa proseso ng impeachment. Nakita niyo po kung gaano po nila lukuhin yata ang mga Pilipino nitong mga survey company para lang po yata paniwalain na ang mga Pilipino ay gusto talagang i-impeach ang Vice President. Nakita niyo po yung kanilang galawan. Basang-basa mo ang galawan nila. Ang tanong, sino kaya? Nababayaran kaya ang survey? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero komentuhan po natin. Yung 1,000 na sinurvey, yun na po ang magpipresenta sa buong Pilipinas. Yung 1,000, yung mahigit 1,000 sinurvey, mga kababayan, lahat na tayo ay karga-arga na tayo at lahat po ng ating paniniwala ay nakapasok na po doon sa 1,000 na sinurvey, mga kababayan. Ganun po katindi. Ibang klase ang survey company. Gusto mong i-impeach ang isang Vice President na siya yung pinakamataas na approval at trust rating na sila rin ang nag-survey. Pero gusto mong ma-impeach. Ibang klase itong survey company na ito. Unbelievable! Para sa karamihan ng mga Pinoy, dapat harapin ni VP Sara ang impeachment charges laban sa kanya. Base sa SWS survey commissioned by the Strat-based group, 66% ang sang-ayon na sagutin ng bise ang mga akusasyon ng korupsyon. 19% ang hindi pabor, habang 15% naman ang undecided. Mayorya ng pumabor ay nasa classes A, B at C. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29. Pero ang sinurvey nila kakaunti. 1,000 lang. Pinakamarami na 1,500. Ang tanong, nakarating po ba sa Mindanao yung survey na yan hanggang Bisaya? Makabay, nakarating kaya yan o nakarating lang po yan doon sa sinasabing puro kaalyado yata nila? Nagtatanong lang si Kamanong. Pero ito naman yung isang survey nila. Tungkol naman po sa trust rating at approval po ng trust rating po ng mga highest o higher official po natin, mga tambay, magmula sa Pangulo. Ito po, komentuhan po natin ito. Ito po. The trust rating of President Ferdinand Marcos Jr. enjoys a bump in the June SWS survey. It rose 10 percentage points to 48% from 38% during the election month of May. Vice President Sara Duterte's trust rating stayed at 61%. Meanwhile, Senate President Francis Escudero had a 55% trust rating, up from 47% in May. House Speaker Martin Romualdez also improved his trust rating to 34% from 26%. The opinion poll was conducted from June 25 to 29 with 1,200 respondents. Yan mo, 1,200 lang kinukuha na responded, mga tambay. Ganun lang po kalaki. Pero yan po, ipipresenta na po yan at talagang buong Pilipinas na po yan. Na talagang paniniwalain po ang mga Pilipino na majority ng Pilipino na po yan. Yang 1,200, mga katambay. Talaga po nga dala-dala na tayo lahat ng 1,200 na sinurvey po ng SWS at paniniwalain po tayo. Yan pong survey na yan, hirap na hirap pa sila. Pinatataas pa po nila yata ang survey ng Pangulo, mga bayan, ng Speaker, mga tambay, ang Senate President. Pero ang Vice President,
Kahit po ano yata ang gawin nila, ay hirap na hirap po nila ibaba ito. Siya pa rin po ang pinakamalaking lumabas sa survey nila sa 1,200 na responded, mga tabay. 1,200 na sinurvey. Mga kababayan, kung sinurvey mo yan sa Mindanao, baka 100% po diyan ang BP Sara. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan po pinagluloko po yata ng mga survey company yata ang mga Pilipino. Binobobo, mga kababayan. Ibang klase itong mga, sa mga survey nyo, napakataas ng trust rating, tiwala, approval rating ng Vice President. Ikumpara mo sa Pangulo. Tapos ngayon, gusto nyong litisin. Yung tiwala ng Pilipino ay napakalaki. Nagtitiwala nga dahil magaling sa mga sinurvey ninyo, kuno. Yung sinurvey nyo, di ba malaki ang tiwala sa Vice President? Lalong-lalo sa pagtatrabaho niya. Di po ba? Pero pagdating dito sa usapin ng impeachment, iba naman. Ibang klase kayo. Talagang kayang-kaya nyo laruin at bilugin ang utak ng mga Pilipino. Yung mapapaniwala lang po ninyo. Yung mapapaniwala lang ninyo. Pero yung matitinong Pilipino, mahirap pong maniwala sa ganyang survey. Mahirap paniwalaan. Hindi po ba? Lalo po sa panahon natin ngayon. Maniniwala lang po si Kamanong kasi iba po issue ngayon eh. Ano po issue ngayon? Magpalabas po kayo ng issue. Yung totoong issue. I-survey nyo po. Ano po ba problema ng bansa? Number 1, kahirapan. Maglabas kayo ng survey. Natutugunan ba ng gobyerno ang mga pinangako niya? Lalong-lalo po sa kahirapan. Kawalan ng trabaho. Pagkain ng mga Pilipino. Bayarin ng mga Pilipino. Nabigyan niya ba ng solusyon ng 3 taon? I-survey nyo. Problema ng Pilipino, problema ng taxpayer. Mga bilihin, mga bayarin namin. Kuryente, tubig, telepono. Di po ba? Natugunan ba ng Pangulo ang pangangailangan ng mga Pilipino? Hindi po ba dapat yan ang sinesurvey? Di po ba? At magpa-survey din kayo. Ano po ang dapat ipa-survey dahil dinadala nyo sa confidential fund? Ano po ang dapat? Magpa-survey kayo sa mga Pilipino na dapat na bang imbestigahan lahat ang confidential fund magmula Luzon, Visaya, Mindanao dahil lahat po ay may confidential fund. I-survey nyo po. Hindi lang yung sa Vice President para hindi po kayo nagmumukhang gago, tanga at bobo, di umano. Dahil lahat po sila ay may confidential fund. I-survey nyo. Tanungin nyo mga Pilipino, i-survey nyo. Panahon na ba na dapat ay imbestigahan na, i-open na ang confidential intel fund ng bawat may hawak nito? Pabor ba kayo? Ganon, i-survey nyo. Hindi yung sa Vice President lang na kailangan sagutin, imbestigahan. Tanungin nyo rin kami kung ano ang aming saloobin tungkol dito sa confidential fund. Di po ba napapanahon po kasi yun eh. I-survey ang kahirapan kung natugunan ito ng 20 pesos na bigas at natugunan ito ng isang damukal na ayuda. Yung ba ang solusyon sa kahirapan ng bansa? I-survey po ninyo yan. I-survey nyo rin ang confidential intel fund na dapat na bang buksan at imbestigahan lahat ng may hawak na confidential fund sa bansa para malaman kung silang lahat ay nagnanakaw sa pera ng bayan. Yan ang napakasarap i-survey. Malalaman natin yung pulso ng taong bayan. Sasagot ang taong bayan, hindi! Hindi dapat imbestigahan ang sa Pangulo, ang sa Speaker, ang sa Senate President. Hindi kailangan mga gobernador, congressman, mayor, kapitan, exempted. Lalabas sa survey, tanging sa Vice President lang ang gusto naming buksan
Dahil siya lang ang kurap. Ang lahat ng may confidential pa na hindi kurap, i-survey nyo para malaman natin kung sino talaga ang kurap na politiko sa bansa. Huwag po tayong maging one-sided. Nakatutok lang tayo sa isang confidential pero lahat meron. Hindi po ba pamumulitika yan? Nagagamit pa yata ang mga survey company sa pamumulitika? Nagtatanong lang si Kamanong. Huwag po tayong magpatanga. Huwag po tayong magpakabobo. Confidential fund po pinag-uusapan. Intel. Confidential. 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 Kailangan maimbestigahan. Pero pagdating sa Vice President, hindi uso ang confidential. Hindi uso yan. Pag sa Vice President, di uso. Hindi confidential yan. Kahit sinasabi ng COA na maayos ang paggamit ng Office of the Vice President sa kanyang pondo, hindi uso yan. Ganyan po sila katitindi. Gamit pa ngayon ng SWS yata na nag-survey. Di po ba? Parang ang meron lang confidential fund sa bansa ay ang Vice President lang. Gigil na gigil sa 125 million na wala naman nakita ang COA. Pero hindi po sila nangihinayang na makurap ang 4.5 billion ng Pangulo. Hindi po sila nangihinayang itong mga tao na ito. 4.5 billion, hindi bababa. Wala po sila. Napakalit na pera para sa kanila ang 4.5 billion. Napakalaking halaga ng pera ang 125 kisa sa 4.5 billion. Unbelievable. Hindi po ba? At napapanahon din po ngayon dahil wala po tayong batas. Wala po kasing batas ng drug testing eh. Kaya hindi po natin maobliga ngayon ng mga politiko na magpa-drug testing sila. Wala po kasing batas eh. Ayaw po nila magpasa ng batas ng bitay para sa mga politiko. Yung magpasa ka ng bitay para sa mga politiko magnanakaw, para lang sa mga politiko. Mga lingkod bayan, kuno. Tapos ayaw rin nila magpasa ng batas na drug testing, lalo-lalo yung hair follicle drug test sa buhok. At yung sa dugo, yung blood testing. Di ba? Ayaw po nila yan. Ayaw nila isa batas. Ngayon, magpa-survey tayo. Hindi po ba pwede ipa-survey yan, SWS, lahat po ng survey company? Na tanungin ng taong bayan na dapat bang mga politiko ay dapat nang ipa-drug test o i-drug test na silang lahat? Ano ang sagot ng taong bayan? Di po ba tatanungin nyo kami? Kasi napapanahon ngayon dahil laganap ang pulburon sa buong bansa. At laganap yata ang gumagamit ng pulburon sa bansa. Pati yata mga lingkod bayan ay gumagamit na rin ng pulburon. Hindi kaya? Wala po kasing batas ang drugs, lalo po testing sa mga politiko. Sa mga politiko, wala po eh. Walang batas eh. Kaya hindi sila pwede obligahin magpatest eh. Walang batas eh. Pero tayo, pwede nila ipatest. Tayong mamahirap. Hindi po ba? Mag-apply ka lang trabaho eh. Kahit sabi, mag-apply tayo security guard. Aba, hindi tayo tatanggapin pagka wala tayong test. Lalo sa pulburon. Di po ba? Hindi tayo tatanggapin. Pero mga politiko, maglilingkod sa ating bayan, hahawak ng daan-daang milyon, hahawak ng bilyon, walang test. Hindi uso test. Ganyan po ka-spoiled ang mga politiko sa ating bansa. Lagi pong pumapabor sa kanila ang batas. Hindi po ba? Magnakaw ka na magnakaw, okay lang. Pero pagka mahirap ang nagnakaw, diretso sa kulungan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di na masama magtanong. Di po ba? Ipa-survey nyo rin po. Napapanahon ng pulburon ngayon. Dapat na bang isabatas
na magkaroon na ng batas para sa mga politiko ang testing, pulburon testing sa mga politiko at coke testing, tawas testing sa mga politiko. Hindi pa pwedeng i-survey yan dahil talamak po ang pulburon, coke, tawas sa ating bansa. Sinisinghot nila. Hindi ba pwede sa batas na yan? Para sa mga susunod, sa susunod na mga halalan ay mabawasan ang mga adiktos na mga politiko sa ating bansa. Hindi po ba pwede yan? Survey. Para naman magkaroon kami ng boses gamit ang survey company. Magpa-survey kayo na kailangan na magkaroon ng batas para sa mga susuriin na hindi sila gumagamit ng pulburon. Hindi po ba, survey company? Pati po, i-survey nyo rin kami. Hindi po ba? I-survey nyo rin. Napakaganda i-survey ngayon Kasi ang issue ngayon sa Pangulo, sa First Lady, i-survey nyo. Naniniwala ba ang mga Pilipino na ang Pangulo at ang First Lady kailanman ay hindi gumagamit ng pulburon kahit anong klase ng pinagbabawal na coke at tawas at pulburon? Hindi sila gumagamit. Naniniwala ba kayo o hindi? Ganon. Ba't hindi nyo rin i-survey? Para makita nyo ang pulso ng taong bayan. Kung naniniwala ba ang mga Pilipino na hindi gumagamit ng pulburon at tawas ang first family. Kasi yan po issue ngayon Issue po yan Kaya kailangan i-survey din. Bakit ang lagi na lang sinesurvey ay sa Vice President? Wala bang karapatan ang Pilipino na i-survey din ninyo kami doon sa napaka-importante na problema ng bansa? Hindi kasi problema ng bansa ang Vice President. Sa totoo lang. Kailanman ay hindi naging problema, balakit, pahirap sa Pilipinas ang Vice President. Hindi Hindi kasi problema. At ang Vice President, mga kabayan, ang Vice President kailanman ay hindi ito nagpabagsak na ekonomiya. Di po ba? Hindi ito nagpataas ng presyo ng bilihin ng Vice President. At ang Vice President, hindi rin siya nagpataas ng presyo ng gasolina. At hindi rin siya nagpataas ng presyo ng tubig at kuryente. At ng bilihin natin. Di po ba? Hindi siya nagpataas. Di po ba? At ang Vice President, hindi siya nagpabagsak na ekonomiya. Di po ba? Lahat ng problemang dinadanas natin ngayon, ang may control niyan, Commander-in-Chief, hindi ang Vice President. Sa tingin nyo, kung may impeach nila ang Vice President, gaganda po ba ang buhay ng Pilipino? Bababa bilihin? Bababa bayarin natin? Sige nga, bababa kuryente, tubig, telepono? Bababa yan pag na-impeach nila Vice President? Lalala pa. Hindi ba? Sa tingin nyo, tataas mo ba ekonomiya ng bansa na bagsak ayon sa World Bank? Pag na-impeach nila Vice President? Di po ba hindi? Lalong walang magtitiwala sa ating bansa. Dahil mismo yung halal ng bayan na mahigit 32 million ay pinababagsak sa pamumulitika ng mga politiko na ayaw nang umalis sa pwesto yata. Mga ganid, greedy sa kapangyarihan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil gustong-gusto niyo pong i-impeach. At ginagamit nyo pa ang taong bayan. Lagi nyo sinasabi, pulso! Gusto ng taong bayan. Pero ang sinesurvey nyo, 1,000 lamang. Mas marami pa ang tao sa isang barangay sa sinesurvey ninyo. Hindi po ba? Hindi man lang sumapat sa isang bilang na isang barangay. Tapos sasabihin nyo, magpipresenta na ito ng buong Pilipinas, 1,200 ang sinervey. Maniniwala na sa inyong taong bayan
na majority ng Pilipino ay nagugustuhan na impeach ang Vice President at nagugustuhan na ang Vice President ay ituloy ang impeachment? Unbelievable. Tanga na lang at bobo at gago maniniwala sa inyo. Hindi po ba? Kung ise-survey nyo ang impeachment ng Vice President tungkol po sa kanyang confidential fund, mahirap pong paniwalaan niya na matitino at matatalinong tao. Dahil lahat po sila ay may confidential fund. Lahat. Halos. Meron. Pati po kapulisan, kasundaluhan. Di po ba? Ang AFP, PNP, Ombudsman, Korte Suprema, di po ba? DILG, DOJ, DND, di po ba? Merong mga confidential fund. Presidente. Tapos ngayon, si-single out mo lang sa Vice President. Pamumulitika. Dahil hindi nila kayang talunin. Pinabagsak na nila yung tatay. Kaya isa na lang ang pababagsakin nila. Kaya lahat yata ay ginagamit, pati yata ang survey company ay gamit na gamit. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong, ano po sa tingin nyo mga kabayan, ang ginagawa po ng survey company? Nakita nyo po, yung 19%, mga kabayan, bigla nang tumataas ngayon, unti-unti. Talaga, mabilis ang pagtaas. Kaya sa susunod na third quarter, 100% na po. Baka 100% na po ang itinaas ng Pangulong Marcos at ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Ganyan po sila, mga kababayan. Ibang klase po ang ating mga survey company, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo sa NBI. Bawal magpakalat ng fake news ngayon mga kababayan. Ingat kayo sa NBI. Gawa na raw po yung kanilang mga warrant of arrest sa mga nagpapakalat ng fake news. Ingat-ingat po kayo. Thank you rin po sa mga nagusto po na ating sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po mga kabayan, lalo sa inyo po mga pinagkakaloob na biyaya. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magpaalam, magtapos, ipanalangin po natin mga tambay, magkaisa po tayo, manalangin at isama po natin sa ating mga dasal ang pag-ingat o maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal. At muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Lalong-lalo po, ingat-ingat po tayo. Baka ito ay mahuli. Lalo yung mga nagpapakalat ng fake news. Delikado na po sa NBI ngayon. Ingat po tayo mga kabayan. Sa muli po. Bye-bye.